Okay? Now karon. Unsay giingon niadtong naa sa giingon ni Kristo. Miingon siya niadtong niyang adlaw. Daghang kaninyog miingon, Ginoo. Di ba giwali namo imong pangalan? Sa to pa mituo to. Ginoo, di ba nag-ayo mo mi sa mga masakiton gigamit ang imong ngalan? Wa lugato pagtuo. Pero sa tubag ni Kristo, pahawa kay wala kong makaila kaninyo. You say? Kana hinuktukan nato na mga igsoon. Hato pa dili yun garantiya. Nga mituo ka. Mauna na. Dili. Kini nga diskusyon pertining lauma mga kaigsunan. Perting bugatan ni nga diskusyon. Laum pa kayo ni mga pinangga. Now, karon tagaan ta mo sa mga tao nga mayong pakahimutang sa langit. Nganong nahimutang man sila? Mituo lang ba sila o nagbuhat og mga maayo? Paminawi, kamong nias sa akong tuo. Dawatan ninyo ang gingharian nga gihatag samahan para kaninyo. Gutom ko, hubo ko, nagmusikiton ko, imyo kong giatimantanan. Hilak ng mga tao, Ginoong Hesus. Pagkadako ba kayo niini? Wala mi kita kanimo Ginoong gigutom ka, nga nangayo kag pagkaon. Wala mi kita kanimo Ginoo, nga hubo ka nga nangayo kag sanina. Wala mi kita Ginoo nga nagmasikiton ka, nga giduaw ka namo. Sa tubag ni Kristo. Simple kayo ang tubag. Bisan kinsa kaninyo, nga nagtabang sa labing kabuskong mga igsuon, inyo ka nang gibuhat ka nako. Sumauna ang gitawag mga buhat sa kaluoy. Unsa may tabo niya itong mga tawhana, nga dako ang pagtuo sa Ginoo pero ay buhat nga matarong. Inyo nang dungog. Mateo 24:31-46, tuwa sa impyernong way pagkapalong. Kadtong mga tao nga maayong binuhatan, tuwa sa langit nga way kinutuban. For iso, hunong ta. Karang mutuo ka lang, di nimo ubanan sa buhat. Mubuhat gyud ta. Pero, muli na, once mituo ka, nagyud kay buhat. Once mibuhat ka, nagyud kay kinasingkasing nga pagtuo mga igsoon. Now karon. Ato ning balikan mga pinangga, ay importante kayo kinipod nga diskusyon nato, may tugudan ning tema nga atong yatagan og pagtagad. Standby sa mga ginikanan kay kanta-kantahan sa muna ko kadiot mga palangga o ginawat unta nga naamo diya sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga balay karong mga orasa nga naminaw dinhi sa Marian Radio mga igsoon. I love you all. Sa pagsibol sa adlaw nagtanag ang mga bituon, nag-awit ang mga anghel sa langit sa katahom, sa balay nga makabot sa kagawasan ug kalipay. Natawo na si Jesus ang paglaom sa tanan, kagubot sa kalibutan, naghangad kitang tanan. Apan sa atong mga kasing-kasing, siya ang dalang kasulbaran. Sa gamay niyang lalawigan, naa ang mga damgo, busa maglipay kita. Kay natawo na si Jesus.
sa gihangad nga kahayag. Siya ang naghatag sa paglaom sa panahon nga halapad, sa mga ulayan nga nagbitbit ang iyang ngalan. Nagsiga usa ka kadena sa gugma, palayo sa kahadlok, sa mga tao nga nagpaabot sa talagsaong saad. Si Jesus nagdala sa kahulugan, sa pagkatinuod, busa magampo kita sa pagdawat sa iyang sa kalipay nga nagdanag. Naghatag ka nato og bag-ong paglaom. Maglipay kita kay natawo na si Jesus, sa pasungan nga silaw, sa kasinatian nga hapit na, pagabari sa kasing-kasing, sa pagdawat niini. Magtinabangay kita, pag-asa maoy nagdanag, kay natawo na si Jesus. Gikan sa kasakit, magbago ang tanan. Sa pagdawat sa gasa, magbagong panglantaw, ang mga kasakit mabalhin ngadto sa gugma sa kalipay. Ang iyang mga pulong nagdanag sa dalan sa kadalanan, magpadayon kita sa pag-uswag, uban ang gambong sa Ginoo. Nasa atong mga kamot ang paglaom nga nagtubo, sama sa mga bituon sa langit nga nagdanag ug nagbuka. Manghilom kita sa atong mga hunahuna, magampo sa pagdawat kay ang hinigugma nato nga Jesus. Gikan sa kasakit, naghatag og bag-ong kinabuhi. Maglipay kita kay natawo na si Jesus, sa pasungan nga silaw, sa kasinatian nga hapit na, pagabari sa kasing-kasing, sa pagdawat niini. Magtinabangay kita, ang pag-asa maoy nagdanag, kay natawo na si Jesus. Gikan sa kasakit, magbago ang tanan. Busa sa pagkakaroon, maghiusa kita, pagpadayon sa pag-agpas sa gihangad nga adlaw. Ang gasa sa gugma, walay kapantay, apan sa pagkabinuligay, magpabilin ang kahayag. Jesus, ang atong paglaom, sa matag sulod sa kasing-kasing. Natawo na si Jesus, o kita magpadayon sa pagdawat nining bag-ong panahon. Holy Spirit, I need you. Come
Spirit, I pray. Salamat kayo ni Father Bain Luod, no? Oh, no, Lumod. Father Bain Lumod. Usa ni ka paring Katoliko nga taga Cagayan de Oro ni, pero wala ni ma-assign din ni. Na-assign ni sa Surigao, pero tuwa permanente sa Canada. Kay permanent residence man ni sa Canada. Dugay ning nagpari dito 20 ka tuig, no? Ya maka-monitor sa akong program kay amigo man mi. Tung gipadalan ko niya sa iyang composition. Katong kanta ganiha, iya tong composition, mga igsoon. Ni Father Bain Lumod. Thank you kayo, Father. Salamat kayo. Ay nung gamonitor po karon si Father Bain sa Canada, mga igsoon. By the way, live ta sa duha ka kuani karon ha, ang atong sa Marian Radio 91.9 FM. Nya live po ta sa sa live gapon ta sa Facebook page sa Marian Radio o gusab sa Facebook page ni Brother Saldi Ukon. Makita ninyo tulo. Muna nga the best communication yun, the best material as far as preaching is concerned, mauyod ang radyo. Kay not necessarily nga mo penetrate pa ta, mo adto pataglinawa sa isa ka balay. No, kundili na nata sa naglingkod ta, moabot na dayon ang atong mga inuntagi pa mo. Manasalamat kayo sa Ginoo nga at least ang Archdiocese of Cagayan de Oro sa pagpaningkamot sa atong mahal nga Arsobispo, Archbishop Joe Cabantan ug sa mga kaparian o usab sa pagpaningkamot sa founding chair niini. Dili di mo lugwa ning Marian Radio kung wala ni nga tao. Saksi mi sa among duha ka mga mata. Kung giunsa niya mga isuon pagsugod kini in taon. Magbutang pag-antina nga putaw lang nga ginagmay mga tubo diya sa babaw sa Carmelite mga kaisunan. Gasakaon ni sa among mga kauban para lang yun mutingog. Atod na katingog yun. Pero medyo gamay ra gyapon ang signal niya. Salamat kayo. Amo pong gipasalamatan mga isuon. Of course, si na panahon nga nahunong gamay ang Marian Radio pila ka bulan kay problema lagi sa franchise, pero mayo na lang kay nakakuhag bag-o nga prangkisa si Reverend Father Juliano Ritiges. Nya dili nilalim nga signal kusog kayo. Ang bag-on transmitter, mga isuon nga gidumala po nila ni Engineer Arsenio o gusab ni Brother Lorenzo Luzon. Then, gwapo na kayo, mga iso na plaster kining tanan. O, of course, amo pong gipasalamatan. Of course, si former governor, karon Congressman Bambi Imano, at least nakatabang yapon mga kaigsunan sa pagbutang o kay kining franchise god. Dili ni makuha o wala kay ang Kongreso lamang mao'y makahatag ni ana mga kaigsunan. Maraming salamat po kayo kang Governor o Congressman Bambi Imano niya na, sir. Ang Diyos mo ay mga balos. Salamat kayo. Okay, padayon ta. O nining tungura, ako na lang hatagan o patagan nga importante yung kayo ang buhat nga maayo. Na Santiago 2, 17, 19, kay matod pa ni Apostol Pablo o matod ni Santiago, ang tao hukman dili sa pagtuo kundili sa buhat. Maugyapon sa Hebrehanon 4:13. Ang tao hukman, pinaagi sa buhat, dili sa pagtuo. Of course, na ay pagtuo, na apoy buhat, mag-ubang yun na. Pero usa ka importante kaayo sa tanan. Kung ligon ang imong pagtuo, ligon ang imong buhat, ligon na og samot. Yan naman. Kay base unyag, parehas ka sa driver, taas na kayong imong biyahe. Ako kapila ko na biktima ni ana. Taas na kayong biyahe nimo. Nahibuong ka nga nung magkakaabot. Napapag na daig ka. Day one time nga gikan ko sa Cagayan, tulog ko sa Maramag, Bukidnon. Pagkabuntag mga ison, may travel ko, may adto kong Kabakan. Layo na kayo ang akong giabutan, Kabakan, North Cotabato. Kay na ako'y gibisita nga mga brad na ko
Nasa pag-uli na nako, mga kaigsunan, nahibulong ko nga magtulo na ka oras sa akong dagan, wa pagyapong ko makaabot sa akong padulngan. Nangutana ko sa kilid, unsang lugaran ni Sir, mga hilunggo man to. Ingon tong hilunggo, nagmotor sila. Di ka pagkanto? Ko pagkagayan di uro ko, Sir, pero adto ko mo liko sa kuan, padulong sa tawag aning damulog. Ingon niya, ti layo ka na? Siguro mga 3 ka oras na. Balik ka, anay. Oh, so nawala ko mga ikaigsunan. Maugyapon. Nawala gyapon ko utro. Lain na sad. Kining naidalan diha sa Bisigan. Gikan kas Bisigan, pauli ka na. Kaduha gyud. Gikan ko sa Gayan to Bisigan, wa ko makalaho sa Bisigan kay naay crossing nga dalan nga pabisigan, nakadiretso ko. Hibong ko layo na magkini akong dagan. Ya pagmutar na ko sa nahan, asa naman eh, padulong ko na sa kuan. Kining tawag aning talakag, kupatay ko ani ron, uli ko, o nakatultol ko. Ang pag-uli na po na ako, napapagnasan ko. Imbis kay mo ditur ko, padulong mga kaigsunan sa kuan, tagpangi, nakalahos ko padung sa lanaw. Nya duha na kauras ang akong dagan. Nahibulong gyang ko, ngano man nga, nangutanan na pug ko. Pantugra nga akong nagian, karon pa mo kita ni mga bukira, mga kaigsunan. Mingon tong akong mga nagian nga, Sir, lanaw na ni, doon na ka sa iligan. Ko, ba, nga asa man day kaagi, ko, padulong ko, ato kong kagayan di uro. Balik, Sir, ato ka sa crossing itong giagian ni mo, layo ka ito. Nga padung sa tagpangi. So, balik na po ko. So, unsa may buot, ipasabot na ako, mga kaigsunan. Ang atong buot ipasabot nga, taas na kayo atong dagan sa kalibutan, pero dili da mao ang dalan nga atong giagian. Buot ipasabot, unsa man nga dalan. Kini nga dalan, mauni ang simbahan. Mauni ang dalan nga matud pa ni San Pedro, pagbantay mo. Kay dagang kayo ang inunta, abot ang panahon nga daghan unya ang mga inunta magwawali nga wa sugua. Dili ako'y nagsulti niya na. Nasa unang Pedro 2, 1 nga to sa 3. Na ingon nga kaniadto may mga magtutudlo nga wa sugua, karon na apon mo dagsang ang magtutudlo nga wa sugua, hilibiyang dagana. Unya, yamiran sa mga tao ang matuod nga dalan. Mauna ni mga igsuon. Mubiyaan ni mong imong dalan, yamiran pag yun ni mo, unsa man nga dalan. Si Kristo mao ang dalan. I am the way, the truth, and the life. Kanang Juan 14:6. Pero ato bang buti pagsabot niya na, diha ratataman niya na nga pulong? No. Ang buti pasabot ni Kristo, ako ang dalan, ang kamaturang kinabuhi. Pangitaa ang simbahan nga iyan ni Kristo. Kay kana nga simbahan maunay dalan nga mutudlo nato nga dili ta mapapag sa dalan nga atong agian dinhi sa kalibutan. Sabtan ba ninyo? Klaro kay nang giwali. Unang nagwali ni ana ang mga propeta. Si propeta Daniel, si propeta Jeremias, duha sila. Nga ang dalan nga nagun-o balikon sa Dios. O ang Diyos mismo muanhi sa kalibutan. Kinsa man ang Diyos nga muanhi sa kalibutan, sumala sa Daniel 2:44. Ang Diyos nga muanhi sa kalibutan, sa giwali ni Propeta Zacarias 2:13, mao ang Diyos, mao si Kristo ang minganhi sa kalibutan. Giunsa ni Kristo pagpamatuod nga siya ang minganhi sa kalibutan. Nasa Lucas 1:68, mingon si Jesus, ako ang Diyos nga minganhi sa kalibutan. Perting klaruhan na mga kaigsunan. Yan nagunsa man siya sa kalibutan. Naghimo siya dalan nga atong agian. Nasa Daniel 2:44. Kay ang Diyos ang Diyos sa langit magtukod og usa ka gingharian, mo ni dalan. Gingharian nga dili mapapag. Gingharian nga dili malumpag. Gingharian nga mulagwig hantod sa katapusan sa kalibutan. Ug kini gingharian na daghan ang gustong moilog niini. Kinsa nagsulti si Kristo. Nasa Mateo 11:12, padingkamot kamo.
Kay sukad pa sa panahon ni Juan nga magbubunyag hantod karon. Naidaghan gusto mo ilog nining dalana. Pero unsaon mo pag-ilog, di gyud mailog kay nganuman. Ang anghel mismo nagpasidaan. Gawas kang propeta Daniel nga miingon nga kiniging harian mubarug hangtod matapos ang kalibutan. Si Kristo mismo nagpamatuod ni ana. Mingon pa ni Kristo ang iyang simbahan ubanan niya hangtod matapos ang kalibutan. Gani mingon siya nga bisan pa ang kamatayon dili gyud makahugno sa akong simbahan. Mupadayon ang simbahan kay sama sa atong giingon sa miaging mga simana nga ang dugo sa mga santos nga nangamatay mao kini ang fertilizer nga ang simbahan mupadayon sa unahan mga kaigsunan. Naa ba na sa Biblia? Na. Ang dugo sa mga propeta, ang dugo sa mga taong ipamatay, mga balaan. Mao ni ang nakapadasig sa simbahan mga kaigsunan. Kay damor nga mupatak ang dugo, damor ang simbahan mutulin, kay diha gipakita ni Kristo ang gugma gimaya nga way kinutuban. Tanawa, dili ni bakak ning atong giingon. Si Apostol Juan mismo nakita niya. Unsa may nakita niya? Ang dili mayhap nga mga linuwas. Kana lahi na pud ni. Na miingon nga gamay ra may maluwas Brad Saldi. Kung mauna, kung gamay ray maluwas, mas gamahan na pa dayang yawa kaysa Ginoo. Kita ka. Pero labing tinuod, pertin daghanang nangaluwas, dili mayhap. Asa mabasa? Pinadayag, City 9. Dili mayhap. Why makaihap? Sa mga tao nga naas langit. Nya moingon ka lang gamay ra. Ginoo ko. Nyang pangutana. Unsa may nakita ni Apostol Juan, bantay ninyo igsuon. Dati sa way ikaw karon nga nagwali. Sige tagwali niyo wata sa insakto nga dalan napapagta. Anugon kayo ang atong gitanom kay di ta makaabot mubalik lang gihapon ta kay dili mao ang dalan nga atong gisubay. Karon unsa may gingon ni Apostol Juan? Nakita kong mga kalag ni atong gipamatay. Nasa ilalom sa halaran o artal sa Ginoo. Didto sa langit nagampo ang mga gipampatay pero buhi to nila. Mingon sila, Ginoo, kano sa panimo hukman ang kalibutan sa ilang pagpatay kanamo. Sa tubag, mga isuon sa Dios. Sige lang, dialan sa mo. Kay naapay daghan nga gipaabot nato didto sa kalibutan susama sa naitabo sa inyo. 5 ka. Sa to pa, ang simbahan mission. Yung tungod kay ang simbahan nga nagdala sa kamaturan. Kung asa ganing kamaturan na si Satanas, dili gyud ang si Satanas mo surinder. Kung asang Ginoo na siya, pero di ta mo surinder. Kay matud pa ni Kristo, gidaog ko na ang kalibutan, mikaratil nagdagan si Satanas, Mateo 4 versikulo 11. Midaga na. Pero sa panahon nga ang atong dalan nga gisubay, dili dalan sa Ginoo, subay nga iya sa dautan, dalan nga iya sa dautan, susama ra nga atong mikig-uban takan Satanas mga kaigsunan. Wala kong maghukom ni bisan kinsa. Kay bisag unsaon nato usa lang gyud ang dalan nga gitukod sa Dios dinhi sa kalibutan. Tanawang panagna ni propeta Daniel. Ang Dios magtukod og usa ka gingharian. Speaking gingharian, usa ra. Nya pila ka gingharian ang niya sa kalibutan. Ang ako nga am referring about the number of, Christian churches throughout the world. As far as my research is concerned, there were about 45,000 Christian religion throughout the world. Kita nimo na mga igsoon, bag-o na nga study ni Saldi Ocon. 45,000. More than that. Ang Kristiyanos nga relihiyon. Ug ang tanan, everybody mo claim nga kini mo idalan nga tinuod. So maglibog ta ni ana. Pero gihatagan ta ni Kristo, gibinlan ta ni Kristo simbahan. Nga mao giya ka nato, nga may musuga ka nato, may mutultul ka nato. Kaya ang simbahan mo ni mo iwag sa angay natong pagabuhaton. So mo na hinungdan nga dinhi nining simbahan na. Wala mga asawa, mga pari nato, ang mga obispo yung mga asawa. Mga tiguang hantod nga masakiton, daghan kayo sa atong mga kaobispuan, mga kaparian, gatuon antod karon. Bisan human nag-eskwela, ga-eskwela lang gyapon nganuman aron sa pamasin nga ila pagyud mapalawom ang gasa sa Dios nga gihatag diha kanila. Mo ni giingon ni Kristo.
Ang uban dili makaminyo tungod og arang sa gingarian sa Dios. Kaniya nga makadawat pa niya padawata. Kini nga gasa alang lamang niadtong gitagaan sa Dios ni ana. Kanang Mateo 19 mga ginikanan nga mao kana ang gitawag nga celibacy kung walay asawa mga igsoon. So balikon ko, unsay may tabo na kay pagtuo na kay buhat. Pero ang dalan nga imong gisubay wa may sakto. Mao na diha ang dakong pangutana. Kinahanglan aron maligo na kay pagtuo, na kay buhat, na kay dalan nga insaktong gisubay. Bulos ay sigurado ang kaluwasan ni ana mga hinikanan provided in condition nga kanang gitudlo sa simbahan atong tumanon ang iyang gipanudlo. Kay bisan pa ang simbahan naa diha ug di ta moduol, mga kaigsunan, wag gyud tay nada. Kaya ang Diyos may pasalig pinaagi siyang simbahan. Nga ang tao maluoy ang Diyos kung maimpierno. Adunay tao nga di maluwas, muhilak ang Dios. Kay gusto sa Dios gihatagan tag panahon nga kita makahinulsol sa atong mga sala. Naanas Biblia, nasa Ecclesiastes 18:25, 24:25, muhilak ang Dios sa usa ka makasasala nga masugba sa impyernong way pagkapalong. That is why gihatagan tag panahon nga kita makahinulsol sa atong sala. Og dinhi sa matuod nga dalan, niyang simbahang Katoliko, dinhi lamang ang dalan nga matuod, nga ginlan ta ni Kristo og sakramento nga mao mga kaigsunan ang atong dalampanan sa atong pagkamakasasala. Pananglitan nakasala ta. Mawa bang atong sala sa atong pagtuog paghinulso lamang sa imong kaugalingon? Sa mapananglitan na kay kaso. Ang ibo bang kaso mawala lang na kung walay trial? Kung walay decision? Ang imong kaso magpabilin nga naay decision. Kung dili pa mahuman, labi nagmulayas ka, wanted na hinuong ka, way pagkatapos. Ingon ani pod kita, mga Kristiyanos. Kung kita makasala, wanted ta tubangan sa Ginoo. Di na kinahanglan ng Ginoo mo isug warrant of arrest na to. Gibinlan tag sakramento. Muna'y nindot kayo. Labaw pa na sa warrant of arrest. Gibinlan tag sakramento. Mihingon ang Ginoo kung dili ka musugid sa imong mga sala, di ka makasulod sa gingharian sa langit. 5 kaniya na. Abi ninyo, lami kayo kini nga pagtuluan. Kung mamemorize na to ang 16th basic topic of the Catholic Church, purbida, lami kay nga atong dila maglabyog-labyog mga kaisunan. Kung imong masabta ng atong doktrina. Maunang pasalamat ko sa usa ka Santo Papa. Nga atong November 20, 1920, si Pope Benedict XV miingon, basahan ninyong Biblia kay naadiha ang tubag sa tanang natong doktrina. So ito ba, importante kayo nga basahon ang Biblia kay naadiha ang gitudlo sa simbahan nga agay natong pagasubayon mga kaigsunan. You say, so balikon ko, kita gibinlan tag doktrina sa simbahan o gibinlan tag sakramento nga mao kana ang atong sundon. Magkasala ta. Di man pwede masuod kalag kwarto. Lord, pasaylo ako kay nakasalan ako. Humana? No, dili na mao. Natay gitawag theory of instrumentality. Ang imong balay taliwala nga pating kahugaw. Di ka na malimpyo kung white musilihig ni ana. Sabtan ba na to? Nay physical nga musilihig ni ana. Maupod na nga atong simbahan. Gibinlanta sa ni Kristo og sulugoon. Nga aron kini siya mga ginikanan. Kita mahinluan dinhi sa atong mga sala. Mapasaylo ta sa atong mga sala. Pinaagi sa sakramento sa pagkumpisal. Siguro adunay moingon. Kadungog ko ni inig, dagan ko makadungog. Ngano mo kumpisal man ka ng tao saldi. One time, di ako'y nahinabi mga kaigsunan na. Sa mga 70 anyos na. Ngano mo sumpi, ako nga wako'y sala. Kada adlaw ko gasimba. Gatuo ko Ginoo, nga mo kumpisal ko inyong pare. So wala ko mabuang. You say that. You say that. Ang iyang pagtanaw mga isuon taphaw. Ang iyang pagtanaw mubo. Ang iyang itanaw sa kahoy, ang sanga, watanawang tunga-tunga ug punuan. Nganong bibarog ng kahoy, iyang gihukman ang sanga, watanawa ang punuhan. Mga kaigsunan ko, para kamo mahibalo. Para kamo mahibalo, mga ginikanan. Importante kini kaayo. Importante kaayo. Sama sa akong giingon, di na to lang taon, mga kaigsunan, kay kitang tanan makasasala man yun. Gisulti ka na mga igsuon ni Apostol Pablo. Ug mismo sa Apostol Juan, unang Juan 2, nga kung adunay taong nagingon nga wa sa sala, bakakon ka ng tawana.
Kay kitang tanan puros makasasala. Walay exempted sa sala na akana mga isuon sa Roma 3:10. Asa gikan kini nga sala. Gikan kining sala sa atong unang ginikanan. Nga si Satanas mo hinungdan ini. Nasa Kaalam 2:24-25 tungod sa linla sa yawa ang sala nagdalas kamatayon mga isuon. Tagda pagayo. Dili plano ni Lord nga patyon ta paghimo niya sa tao. Giingnan niya ang tao, inyo tanan ni. Bantay lang ninyo. No? Kamu na'y bahala diya dong, day. Inyo na tanan, day, dong. Nganli ninyo na mga hayop diya. Nganli mga isda, kamu na'y bahala. Inyo na tanan. Inakinan mo trabaho mo, kay naan ang pagkaon tanan diya, anak. Pero tumana lang ninyo ang akong kasuguan. Ay langgin mo pagilabot, anang naastunga diya nga kahoy, kay bawal na. Pero mga isuon, nahug si Satanas sa kalibutan. Nadaog ang tao, mga isuon, dili si Satanas. Unang gitintal ang lalaki, ang babae mao'y maninintal una mga ginikanan. Ha? Tagaan ang yawa, sa yawa si iba. Sa gidili nga pagkaon, mingon pa ang babae, gididaan mis Ginoo niya na. Kay mukaon may mamatay gidaw mi. Tubag ang yawa. Ay pagtuon niya na. Tulay gani ni. Amin yun. Para masayod kas kamaturan. Sulay. Anyway, there's no harm in trying. Gaya in English pang yawa. Di ba? Sabtan ba niyo? Ave Maria. Mayong hapon sa tanan natong mga kaparian, mga kamadrihan, tanang mga katekista nga naminaw. O gaplano ko kini mga libro nga akong gipanghatag, gipanghimo pati ang manindagana. Ako lang siguro ni ipanghatag sa inyo. Mangayo lang kog donation sa inyo ginagmay. Bahalag pilanihan yung donation, maulian lang akong imprenta. Dili na ko ni ibaligya. Donation lang ni, kamo na'y bahala. Pagsaba lang mo gusto mo, kedalon ko ni patindagana ni mga siguro 400 copies ni Nias Balay. Okay, padayon ta, mga kaigsunan. Padayon ta. Mayong hapon po ni Reverend Father Juliano Ritiges, ang atong founding chair sa Marian Radio, mga igsuon. Salamat kayo, Father. Salamat kayo. God be the glory. Now, so balikon ko, mga kaigsunan. Balikon ko. Nga, kining sala nato. Bisan pag-unsaon nato, pagtuo sa Ginoo, bisan pag-unsaon nato, pagbuhat og matarong, ha? Kung dili nato sundon ang sakramento, mga kaigsunan, nga gihatag sa Dios, wag ginay na. Tanawa ninyo sa daang tugon, na itulo ka tao, si Pilipas, si Bildad, ug si Sopar, midirikta pag-ampo si Ginoo. Midirikta. Ampo sila. Anong mo, hagay pamantag aning hub? Diretso ta. Diretso. So, diretso pag-ampo. Pero gusto ko ang Ginoo nila. May gani kay gitubag pa. Hoy, ang inyong paggampo akong gikaligut-gutan, umang kaniyana. Gikaligut-gutan ako inyong mga paggampo. Kung gusto mong dunggon ang inyong mga pagampo, pagbasol sa inyong sala, kuhaan ninyo si Job, adto mo dito. Sumbong mo kang Job. Tumanaon sa instruction ni Job. Kita ka. Nandirekta man to. Ganun suko man Ginoo. Gipakuha si Job. Kay si Job pinili, ang Diyos na'y pinili, ug ang iyang gipili, gihimo niyang may sala. Nasa Roma 8:33. Og miingon si Job, pagkuhag 7 bato ka baka, 9. Kay naghalad si Job og pagampo para silang sala. O gipasaylo ang ilang sala sa Ginoo pinaagi ni Job. Kita ninyo na, mga maulang gihapon kini sa bag-ong tugon. Ha? Ang Ginoo, mga iso, nagpili, humana ang panahon sa mga propeta. Humanang panahon sa mga apostolis, gumikan kay ang simbahan o sa kamisyon, nagpadayon, murag ligid, siging hangko sa unahan, o gihalad ni Kristo ang iyang kinabuhi sa makausal lamang. Nasa Hebreo Kapitulo 10:10, nagpagamatay si Kristo sa makausal lamang, o kining maong gingharian, gidumala karon sa iyang mga kaparian, sumala sa Pinadayag Kapitulo 5, versikulo 10. Pare, mo inagpadayon, mag-isuon sa gimbuluaton.
Si Kristo mismo pari naa sa Hebreo Kapitulo 7:26 unsa nga pari pangulo nabay pangulo nga way mga sakop mga kaigsunan mao ang tanang kaparian nga giordinahan diya sa simbahan mga sakop kana ni Ginoong Kristo mao kana ang instrumento ni Kristo sa pagsangyaw sa maayong balita. O gawas pa mga kaigsunan ni ini. Ingon ani, balikan ko katong tao nga mga around 70-year-old. Mingon siya, nganong mo kumpisal man ko ana saldi? Ako wala ko'y sala saldi. Dili gani ko ga tagay. Yang anong pakumpisalon magyug ko saldi? Fubida. At that time mga ginikanan, I am so very sorry during the time kay ako po maupay pagtuon ako mga that was 35 years ago na. Di ko makalimot niya na mga kaigsunan kay miabot ko sa Cagayan de Oro 1984. Nang tuigaron around mga 43 years old, 43 years ago, nagpuyo ko sa Cagayan de Oro. Now karon unsay nahitabo? Akong nahuna-hunaan sa tangkong pamalandong mga igsoon. Naay meaning ni ana. Gitanaw nako mga kaigsunan ng usa ka silhig. Ang isa ka silhig mga igsoon, mutuotag dili, hugaw mangyod. Hugaw mangyod. Pero unsa may gamiton sa pagpanilhig sa hugaw, di ba? Hugaw po nga silhig. Pero unsa may nakapalimpyo sa ato? Ang iya bang pagkahugaw o ang iyang pagkasilhig? Ha? Ang iyang pagkasilhig. Mo'y nakalimpyo taliwa nga siya hugaw. Unsa may buot, ipasabot nako. Ang akong emphasize but ipasabot. Tinuod si Father ang atong kaparian. Tao nga susama ka nato makasala. Pero gumikan kay siya pari man. Ang iyang pari pagkapari mauy makapapuwas sa akong sala. Naa ba na sa Biblia? Naa. Gibasa ba na sa uban? Wala in taon. Nga naman. Gilabyan. Naa ba na sa Biblia? Naa. Ya akong gikuptan o. Mayong balita. 2003-1 edition PBS. Unsay giingon? Kung kamo makasala. Do almost pare. Ikumpisal sa ang inyong sala. Ikumpisal sa atong mga kaparian. Kay pagkumpisal nimo sa akong mga kaparian ang pare maghimo og seremonyas o limang ka. Leviticus 6:7 unsa may seremonya nga himuon sa pare. Mauna ang wa nato masabti mga kaigsunan. May mga pare nga naminaw na to, wag ko kadungog. Ako sige ko kumpisal. Pero never ko makadungog nga mingon ang pare. Panalitan si Father Julian, Ritiques, kumpisal ta sa atong sala. Di gumingon si Father Julian. Ako gapasaylo sa inyong sala. Panghawa na mo, humana. Dili mo na. Kundili ang gamiton nga formula, naay formula. Ego de absolvo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ako gapasaylo sa imong sala. Sa ngalan sa Amahan, og sa Anak, og sa Espiritu Santo. Dili ang pari mismo na oy gapasaylo. Yang pagkatao. Ang iyang pagkatao, dili mo oy gapasaylo. Ang iyang pagkapari, nga gigamit sa Ginoo. Maput, tanaw, panalitan. Ang panday og ang gabas. Kinsay nagputol sa kahoy? Ang gabas. Ha? Ang gabas. Pero, kinsay nagputol sa kahoy? Ang panday. Pero unsay gigamit sa panday sa pagputol? Ang gabas. Kinsay nagpasaylo sa imong sala? Ang Dios. Kinsay gigamit sa Dios mo putol? Pari. Di pa gina masabtan. Oh my God, mga gisuon. Unsa man lang nato nga eksplikasyon. Mga pinangga, ugdi nato natuhuan nga eksplikasyon mga kaigsunan. Nasabtan ba ninyo ang akong buot ipasabot? Taas pa kayo kini mga isuon nga mga discussion o ginaot unta nga sa inyong makanunayon nga pagpaminaw dinhi sa atom ang program dagan unta mog matun-an mga kaigsunan. Istanway mo sa atong pagbalik kay tagaan ko ni patagad kining gingon nga Biblia ray tuhuan
Wala na simbahan, wala na tradisyon. Isunod tani mga kaigsunan, istanday sa mo, kay mo balik ko, human lamang ni ini, ay mo paglakaw mga igsoon. Standby! ikaw ang among dalampanan, ikaw ang among sumbunganan, ikaw ang gugmang ang may sama, maluluy namong inahan, o Berhen sa lindugon, aniya kami nagpasalamat kanimo. O inahan, ikaw ang among gugma, sa kasakit o kalipay, anaa ka kanunay, Maria. Ikaw ang among kahayan, sa nagngit-ngit namong kalang, gisangpit ka, giludhan ka, ikaw ang inahan sa gugma, o Berhen sa lindugon, aniya kami nagpasalamat kanimo. Ave Maria, gratia plena. Okay, now, ni atas sa napakoy na bilin mga isuon nga minuto ato ning gamiton na laing topic nga atong tagaan og pagtagad. Actually, kining atong first topic nato nga pagtuo lang maluwas ka, taas pa kayo na mga igsoon. Nagtuo ko tulo ka adlaw di mahuman i-discuss, pero kini shortcut ko na lang. Kay naay 7 ka ang sa kaluwasan. Ako lang gisingit ang matuod nga simbahan. Mao na nga ang matuod nga simbahan nga gitukod nga iya ni Kristo mao ni ang dalan nga mutultol sa dalan o iwag nga mutultol kanato padung tingarian sa langit. Wala na lain nga dalan mga kaigsunan. Oo. Now, karon tagaan sad nato og pagtagad kining giingon dinhi nga Brad Saldi. Unsa bagi tinuod ni ini? Na ako'y amigo nga moingon nga Bible alone o Biblia lamang mo'y basihanan sa kaluwasan. Unsay pasabot ni ini sola scriptura o Bible alone. Mangisuon ka nang giingon nga Bible alone. Usa na ka ingnon ta para kanako di ko mag-judge. Usa ka na ka teaching mangisuon nga dili mo dawat sa kamatuuran. Mudawat og limpyo. Mo na ibuti pasabot niya na. Di na ko mutuo pa akin sa padya. Wa na simbahan, wa na tradisyon. Basta kanilang Biblia may akong tuhuan. Na kung imong tuhuan ng Biblia lamang, nganong di man imo respetuhon naghimo ni ana? Ha, mao na karon di ang pangutana. Kung naibalay nga mutungha, nagi nagpatungha. Na salakyan na dagandagan, nagi nagbuhat ni ana. Kung na Biblia nga nakita, nagi nagmugna ni ana. Yang nganong wa man nato gipangita ang nagbugna ni ana mga kaigsunan. Usa sa mga the best nga topic gani gi-download ko ni kaghapon. Kining Biblia ba lamang karon hapit na 12,000
ang view mga ginikanan. Nindot kayo ang mga opinion nila. Nindot kayo gani ako nang gi-forward kang Father Julian Reteques kay may nalang ni mga isuon nga ma-produce kini para mahatag kini sa tibuok katilingban mga kaigsunan. Ato ning gihaguan. Wala ko maghago nini kay gilamian ko. Gundili gihaguan ako kay gusto kong musawsaw sa Kristohanong kinabuhi. Siyang taliwala nga daghan ta gibatis tong kinabuhi pero dili kini makababag. Kay mingon San Pablo paninguha kanunay. Paninguha. Kanang paninguha paningkamot dia. Pakalaki. Nga mahimo kang Diyos nun at ubangan sa Ginoo. Amen. Unang Timoteo 4 versikulo 7 ikaduhang paragraph. Ayaw na langkata sa imong una-una. Now, karon unsa may tubag nato ni ana? Biblia ra ituan. Di na mo tuog simbahan. Di na mo tuog tradisyon. Now, parehas ra na ba? Dili ka mutuo kag Dios. Nahibaw ta nga ang Dios adunay usa lang. Pero tulo ka persona, Amahan, ang Anak, Espiritu Santo. So niya nang tulo, mawa ang usa, di na Dios. Maupod ni mga ginikanan ang atong pagtuo diya sa Dios. Kung Biblia lang ang imong tunan, di ka mo dahig, di ka mo landing sa pantalan sa kaluwasan. Hinumdumi na ipilosopo nga nag-ingon. Bible is a Catholic book. Kana. Si Bishop Boham sa Amsterdam nagsulti ni ana nga matud pa niya sa 1920 Bible is a Catholic book. So tungod ni ana nakahukom ko sa akong kaugalingon. Nahinumdum ko nga diya sa katedral pagbalik nako sa CFD. Nag-lecture mi diya sa katedral. Dagantong mga nagseminar. Nya giinang ko giduulan ko ni Father Julian. Father Juliano Reteques mingon siya. Sal, i-lecture ning Bible. Ni adini ang mga gitagaan ko niya og mga reference nga mao ni siya ang nagmugna, mao ni ang mga first language, mao ni nahimong Latin, ana nya kinsa nagbutang og divide sa Bible, nahimong kapitulo, nahimong bersikulo, nya nganong nahimong binisaya ang Bible. So kadto misulod sa kung huna-huna mga kaisunan, gistudihan na to. Dugay na kay ito nga tuig. So karon atong palawman kining pangutana. Mutuo ba mo nga Bible alon? Dili mahimo. Kay ang Bible wala matagak sa langit nga miturok daw uhong o wala mo tagak nga atong gisawo. Wala po mo turok nga murag uhong giibot. Dili. Gihaguan kini sa tao, mga igsoon. Kini mo importante. Muna nga ingon ganay ka Bible alon, para kanako, di ni mo dawaton ang authority ni ana. Kaya kung imong tuhuan ng simbahan, dawaton ang simbahan, musangko ka nga Katoliko mo'y tinuod. So dili ta maghukom, mga igsoon. Niya dinhi ang ebidensya dokumento, tanawa din sa balay. Gipanuwat ko ning dokumento pati dagana puribuyag. Now, unsa may atong makita nga dokumento, mga igsoon? Dili may tabo nga Bible alon. Ang Biblia na ikauban. Na simbahan, na Biblia, na tradisyon. Isplikar ta na. Nganong simbahan man saldi, nganong na ikauban ang Biblia. Tungod kay may anhi si Kristo sa kalibutan. Wala magtukod og Biblia. Ang gitukod ni Kristo simbahan. Basaha daw sa Biblia. Mingon ba si Kristo, minganhi ko kung maghimok og Biblia, ibili na ko ninyo. Wala. Unsay gitukod ni Kristo, tukuron ko ang akong simbahan. Naabay Biblia atong tungura? Wala. Ang naa dito, ang daang tugon pa. Dili pa to Biblia. Unsay meaning sa Biblia, libro nga nausa ang bago og daan tugon, sama sa magtiayon ang lalaki o babae blessingan, nahimong usa. Sa to pang magtiayon, dili pwede nga isala. Na gilalaki na pu'y babae. Maupod ng Biblia. Kung naay Biblia na ay old na ibago nga tugon giusa, mauna ang Biblia mga kaigsunan. Yang pangutana, kinsa may nagtawag og words, unang pulong Biblia. Kana, paminaw mo. Ato nang iesplikar para masabtan nato labi pa sa mga
Kristohanon nga mga nagsunod kanunay dinhi sa atong program. Daghang kayong mutik sa ako, Saldi. Nadugangan sa lang akong study ang wala ko matun-inatunan sa imo. So, ako never ko ga-response. Di ko ga-response. Kaya nga naman, di ko gusto self-centered. Di ko gusto nga moni-moni. Di lang ko katubag. Ang ako, una-una na, okay, padayon lang ta. Kaya di man niya atong iya nga buhat. Iya man ni sa Ginoo nga buhat, mga kaisunan. Now, karon, niya din mga kaisunan, importante ang simbahan. Una gyud nga instrumento sa kaluwasan ang simbahan, dili ang Biblia. Suko, kaya suko na ko na. Daghang nasuko, pero di na ko tubag. Wa man tapusa pagbasa ang akong gisulat. Kung tapuson lang unta, matubag, dabi kay gwapo na pagka-esplikar. Pagkataon-taon mag-text, sayop lang gyapon. So meaning to si, wa gyud basaha mga kaisunan. Karon, tungod kay ang unang gitukod ni Kristo pag-anis kalibutan simbahan. Karon, diha ng daan ang pagtuong Katoliko, wala pa matapok ang basahon sa Biblia sa daan ug bag-o nga tugon. Wala pa. Diha ng simbahan Katoliko. Pangutana. Kung Biblia lamang, niya wala pa'y Biblia pag-abot ni Kristo. Ang doan tugon, mga linukot pa. Ang New Testament, wala pa ni, nasuwat na pero wala pa ni malukot. Ang New Testament, diha di nagsugod, mao kini ang mga account sa gipanghimo ni Kristo din sa kalibutan. Wa kadto maingon na himo ng Biblia dayon. Kundi gipanuwat pa lang to, gitagsa-tagsa, gipanglukot kadto mga ginikanan, og didto gisuwat sa Jerusalem, og ang panagna mga isuon sa Isaiah 39:6 nga ang mga basahon sa Jerusalem dalhon tanan tapukon dalhon sa Babylonia. Ngayon sa manang Babylonia, kini karon Babylonia mauning Roma. Didto tanan ang mga sunalat dalhon sa Babylonia o Roma maunang nadala ang tanan nga mga basahon. Now karon tagaan tubok insaktong account mga kaisunan niini. Niya. Ang simbahan maoy mutudlo sa katawhan. Dili ang Biblia. Tanawa. Basta ko no miingon si Kristo. Bastahan yung Biblia kay mutudlo ninyo. Wala. Ang simbahan may gistugo. Naakana sa Mateo mga ginikanan. Klaro kayo din naakana sa Juan 17:31 ngadto sa 21. Og naapod sa Lucas 24:47, Mateo 28:19, ang simbahan maimutudlo kanato mga igsoon. Pagsulti ni Kristo niini narabay Biblia, wala pa. Wala pa ni masulat. Binaba pa ni, pero gisulat sa mga apostolis, sa mga magsusulat, mo na nahimo ning Biblia. Pero kanos aman ang Biblia mitungha, duulan sa 400 katuig, tuan na si Kristo sa langit, wala pa'y Biblia ang kalibutan. Nya kung Biblia lang ang atong basihan, katong mga tao, my God, nga nangamatay sa panahon ni Ginoong Jesucristo, wala pa'y Biblia, mga kaigsunan, mga impierno lugar to, kaya pa may Biblia. Oh my God, Ginoo ko na Dios. Importante kayo ang simbahan. Kaya ang simbahan mo ilawas ni Kristo. Templo sa Espiritu Santo. Nasa Episo 1:22-23. Yumingon ba si Kristo ang Biblia mo akong lawas? Ang Biblia mo akong templo? Tao, ang simbahan mo ay templo. Kana, hinuktukin ninyo na, mga kaisunan, unsa kabililhon ang trabaho sa simbahan. Gawas pa ni anak. Ang simbahan mailuwaso ni Kristo sa katapusang mga adlaw. Asa mabasa? Episo 5:23. Nabasa ba sa Biblia? Nga ang Biblia mailuwaso ni Kristo sa katapusang adlaw? Ipasabot na to, unsay buti pasabot na ng Biblia. Kailangan sabto na to kini, step by step. Mauning naitabo karon tungod kay Biblia lamang, nagkayagaw na. Wala naman tumong sa insakto kaya nga naman di naman maminaw sa magisterium. Di naman maminaw sa otorite sa simbahan. Kaya nga ilaha, Bible alon raman, dili na mao. Huwag ganyan mag-ingon ng Katoliko nga Bible aron nga Katoliko yung nagbuhat ni anak. Nasabtan ba ko ninyo mga isuon? Karon maabuta sa history, di ba manimaot inyong balhibo mga kaisunan? Gawas pa ni ini. Ang simbahan, may magmando nga ang Biblia, basahon, tunan,
o ipaambit ngadto sa uban. Mga basahon. Ang simbahan mo'y nagtudlo, basahan ninyo. You see? So meaning to say na ay authority. Yung anong ang basahon malang may tuntuhan, ang nagsugo di natutuan. Asang babasa? Unang Timoteo 4:13, Colosas 1:24-25. Basahon yun. Ipaambit sa uban. Now karon, ang simbahan, matud pa din ang simbahan nag-ingon kanato nga ang Biblia mo isuga nga motultol kanato sa gingharian sa langit. Asa ni mabasa? Niya sa Salmo 119, versikulo 105. So naay authority, naay instructor, nagsugo. So nganong ang Biblia nga giingon nga basahon, imurang basahon, pero ang nagsugo din mutuan. So naay maestro, naay instructor mga igsoon. Unya pangutana, kining anita sa Biblia. Unsa maning Biblia? Klarohon yun nato ni. Unsa maning Biblia? Ang comics gani, miabot ng mga comics, abot ko na babay comics, element high school mi, nangabuang mi ng comics. Di man gaya namutong ha, ugway nagbuhat. Ang Biblia pakaha nga pulong sa Ginoo. Por eso nakaingon ako, kanang moingon nga Bible alone, di na mutuo simbahan o sa tradisyon, kana gitawag kana nga usa kana sa pagnigar sa otoridad sa simbahan mga kaigsunan. Usa kana sa pagsalindot sa authority sa simbahan. Dili ka na mao. By the way, wala ko, dili ni pandaot ang ako. Kaya di ko ganahan anang kapandaot. Ang akong trabaho din ni mudipinsa lang. Kay matud pa ni St. Lawrence, I am not a Catholic if I cannot defend my faith. Nga dili ko tawgon angay Katoliko kung dili ko makapanalipod sa akong pagtuo. So mahimo lang kang Catholic if you are ready to defend your faith before any public fora. So mauna importante. Now karon, dinhi na mga igsoon ang atong research. Kanus aman ang Biblia mitungha ug unsa man ang unang pilungan sa Biblia kinsa may nagbuhat ni ini. Mga igsoon ingon ani, didto na gihipos ang Biblia sa 367. That is why nakaingon ko, hapit 400 years. Tuwa na si Kristus langit, ang Biblia wala pa mahuman pag-compile diri sa kalibutan. Ang naglatagaw ang simbahan. Binaba, tradisyon ang gigamit sa simbahan. Yung mingon ka karon Bible alone, layo na kayo tinuod na. Layo ras tinae. Now, kinsay nagpili ni ini. Ang nagpili sa 367, gilaktod ko lang ni pagka-istorya, pero taas pa kay ni. Gitarget ko na lang ni. Kay kapoy mabayang maminaw. Oo. No karon. Sa tuig 367 Anno Domini, si Papa Damaso I mo'y nagpili sa mga daghan nga basahon. Napili niya ang 73 nga mga linukot, 47 sa Old Testament, then 26 sa New Testament. So manatanan 73 books tanan. Pangutana, unsa may, wala pa na libro na, gipanglukot pa. Gikuha ni Papa Damaso ang 73 ka mga linukot nga basahon, gitawag niya sa Santo Hieronimo, paring Katoliko. Giingnan, Father, kini ang pinulungan ani Hebreo o Griego, Old and New Testament. Apil ni ini ang 7 book of Apocrypha, katong Sirach, Tobit, dito, 7 ka book. Dalhani dito sa Jerusalem. Ihubad kini sa Latin. Kay niyadtong tungura ang pinulungan sa simbahan Latin. Karong gani na pa mga Latin. So wala magdugay, milakaw si Santo Hieronimo may adto sa Jerusalem, didto ilalom sa kuiba nagpuyo base sa atong research. Then unsay nahitabo? Gisugdan niya pag-translate sa original nga pulong Griego ug Hebreo ngadto sa Latin. Nahuman niya og transfer sa Latin 30 ka tuig. Di modo, 367 plus 30 years, 397. Idi, nahuman niya paghubad sa Griego ngadto sa Griego, Hebreo ug Latin. May uli si Father Hieronimo. Miadto sa Roma, mibalik, ug wala niya maabti ang nagsugo niya si Father
Pope Damasus kay namatay si Pope Damaso sa 387. Ang nakapuli kang Pope Damasus mauna si Papa Siricius, ang ika-37 nga Santo Papa sa talaan sa pagtuong Katoliko, mga igsoon. Ave Maria. Gidawat ni Papa Siricius ang nahubad na nga Latin ug si Papa Siricius ang nagtawag una mauna ni ang Biblia. Tanawa ha? Mauna ni ang atong Biblia. Sa 397 AD. Pila ka tuig ang milabay. Sa tuig 405, hinumdumi wala pay laing simbahan ni ana. Gikan sa 33 AD hangtod sa 1,516 years, 1,500 years, walay laing simbahan nga naglatagaw, ibabaw sa kalibutan, gawas lamang sa atong pagtuong Katoliko, mga pinangga. Walay makasukna ni ana. Gani ang pruiba ni ana. Na ako'y Bible diri sa balay ng edad 600 katuig. Kana mo'y buhing testimony. Oo. Di lang ako isgutan at sa duga, asa nigikan, kay malangan ta, mga kaigsunan. 600 years na sa balay. Na diha, gipirmahan. Yan nga tungtungura, wapay laing simbahan, Katoliko lang, mga igsuon, ug ang imprimatur, Katoliko ang akong nakita. Now karon, sa tuig 405, kinsa may Santo Papa, mao si Papa Inosente I. Siya ang nagdeklarar sa Biblia nga pulong sa Dios sa tibuok kalibutan. Okay? Kita kaniya na. Unya karon mingong ka lang Bible alon. Ang nagdeklarar wa nimo respetuhi. Sus, pagkalayo ra gyud kayo. Bible alon niya si Papa Damasus nga naghago ni ana, nagpili sa 73 books, dili nimo tuhuan. Si St. Jerome nga naghubad sa inunta gikan sa Hebreo, Griego ngadto sa Latin, di na nimo tuhuan. Gumikan kay Bible alon. Oh my God, ano bang nangyari, mga kaibigan? Come, Holy Spirit, I need you. Unsa may reaksyon ni Martin Luther? Ang reaksyon ni Martin Luther sa tuig 1517, mingon si Martin Luther, ang amahan sa mga dili Katoliko. Magpasalamat kita sa Katoliko. Kaya kung wala pa'y Katoliko, wala tay Biblia. Kaya ang Biblia karon nga niya nato, original pa yun, 73 books. 73, parehas original. The first Bible, mga igsuon, nag-iimprinta sa ni Martin Luther sa ilang nga time, mga ginikanan. Parehas yun sa ato kay original, 73 book. Milakaw ang panahon, gitanggal ang Book of Dirty Canon. Di man ka ni ana. Gihaguan ka na sa 367. Giapil ka na sa hubad ni St. Jerome sa 397. Kumplito. Ang canonical declaration sa simbahan, kumplito 73 books. Pero karon miabot ang panahon nga kulang ang ilahang Biblia. Ya pasangin lang nga kita'y nagdugang, oh my God, layo ras tinuod ka na, my God. Come, Holy Spirit, I need you. O gawas pa, kini. Sa 1903, si Archbishop Boham sa Westminster, miingon nga ang Biblia pulong sa Ginoo. Tanawa. Another, November 15, 1920, si Papa Benedicto XV, may pakanaog siyang kamanduan. Encyclical letter, ipabasa ang Biblia kay naadiha ang tubag sa doktrina nga gitudlo sa simbahang Katoliko. Kita ka? Na ako'y dokumento din gitunan ko ni mga kaigsunan. Wala ni miabot sa ako kay gihatag lamang gitunan ta ni research kini tamas ginhawa mga igsuon. Ngaw karon kay mao ning giingon ni Propeta Sirach, pagtuon mo kay moabot ang panahon ang inyong natun-an. Sa insaktong panahon ang Ginoo mugamit kaninyo kay kamo mo pagamit man sa Ginoo. The Book of Sirach mga kaigsunan, ug di ko masipyat 51 verses 20 ngadto sa 30 mga kaigsunan. Now, niya pa din ang giingon. Kini gikan sa 1920 nga ipabasa ang Biblia,
unsa man kining basahon, giingon dinhi mga igsuon nga ipabasa ang Biblia sa tanan kay naa diha ang tubag. Unsa may version niya to Latin. So niya ako'y Latin diri nga gibilin pa sa ako ni late Monsignor Abi Billard, mga igsuon. Niya din Latin. Ang pangutana, nganong na Bisaya man na? Diha na saan? Paminaw mo. Nganong na Bisaya nga Latin man Huwag yung ka makapangutana nganong na English, nganong na Tagalog, na Bisaya, na unsa pa. Tungod ka na sa simbahang Katoliko. Kinsa may nagmando, Second Vatican Council. Sa 1902, kinsa may atong Santo Papa sa 1902. Walay lain si Pope John 23rd. Saint Pope John 23rd. Kauban na siyang inuntag canonize, isip santo. Kauban niya si Pope Paul II. Now, unsay mando ni John Pope 23rd? Mingon, kinahanglan ang Biblia natong Latin karon hubaro na sa mga nagkalaing-laing mga pinulungan aron kini masabtan sangkos kinatumyan sa kalibutan. Maunay gitudlo. Balikon ko duulan sa 400 katuig. Diya na ang simbahang Katoliko. Aya pa natapok ang daan og bagong tugon sa Biblia. Pinaagi ni Papa Damaso I o Jeronimo sa tuig 367 AD hantod mga isuon sa 397 AD. Nya, sa short nga pagsabot, si Papa Inosente I sa 405 mo'y nagdeklarar sa Biblia nga pulong sa Ginoo. Sa 1517, miingon si Martin Luther, kung walay Katoliko, wala tay Biblia. Por iso, ayaw pag-ingon. Nga miingon ka karon nga Bible alone. Oh my God, layo na kayo tinuod. Now, karon, may gani kay ang simbahan, gugma ba? Bisan taliwala, ang Biblia gikapi, walay episcopal authority, tanawa ng mga, ako daghang kog Bible din, mga ginikanan na laing version, wag pirma sa otoridad. Pero naghilom na lang simbahan ni ini. Way authority ba? Way authority, way pirma. Way imprimatur. Now, kung na may imprimatur, giutro. Giutro. Panalitan, tagaan ta mong example. Ang Philippine Bible Society, tanawa ilang Biblia, miduol sila simbahan, nga gusto nila na mag-imprint tag Bible. Kaya wala man tayo printing machine. Misugutan simbahan. Itagag imprimatur. Pero basahon ni mo mga sinulat, gipang-usab ang mga pulong mga ikson. Usa niya na, si Maria giusab. Ka-original miingon, wala hilabto si Maria, hangtod nga namatay. Nga karon ilang bago giingon na po, wala hilabto si Maria sa wala pa mga anak. So pahilabtong jud si Maria, kay giutro man ang ubad nila mga kaigsunan. Mauna ang resulta sa minaumao mga igsuon. So karon, kining tradisyon, importante kining tradisyon. Sa wala pa masulat ang tibuok kasulatan, nga gigamit sa pagpanudlo sa simbahan, maupa ang binaba tradisyon, hangtod nga nasulat kini, nabutang kini sa bagong tugon. Na pruiba ni ini, sa 2 Tesalonica, Kapitulo 2:15, busa, igsuon, barugin ninyo, og makakupot kamo sa mga tradisyon nga among gitudlo diha kaninyo pinaagi sa pulong ug sa mga sulat. Nagi tradisyon mga kaigsunan. Now, panalitan si Maria o si Kristo nagpasan og cross. Wala man na sa Biblia nga gipahira ni Veronica ang dagway ni Kristo. Natagbaw ko basa sa dagang tugon balik-balik nako kanang ebanghelyo gisunod ko na. Pero never ko nakadungog nga naay mabasa diha nga gipahiran ni Veronica ang dagway ni Kristo siyang panyo na marka ang dagway ni Kristo. Unsa may marka dito? Dagway ni Kristo. Unsay tubag ni Kristo? Tepigi ka na handumanan. Yang pangutana naa ba na sa Biblia? Wala diya.
na ana sa apostolic tradition, mga kaigsunan. So sabtan ninyo, wala pa ang Biblia ang gigamit sa simbahan binaba. Unsa ng binaba? Tradisyon. O unsa ingon ni San Pablo, nalipay kog dako kaninyo, kay inyong gidawat ang tradisyon nga among gisulti diya kaninyo, sumala sa 2 Tesalonica kapitulo 3 bersikulo 6 ug 1 Korinto kapitulo 11 bersikulo 2. So I hope nga nasabta nato kini ang atong nadungog ninyo kini. Ang tuyo nato nini nga programa mo lamang ang atong pagpalig-on sa atong pagtuo. Ginauta ko nga di inyong sundon matag Sabado kana kung okay pa. Ko willing ko pirmi nga mo angkor depende sa labyog sa panahon. Atong gamiton ang gipaambit sa Ginoo nato kay mao na giingon ni Apostol Pablo kan Timoteo, pangitag kasaligan nimong tinunan. Itudlo kaniya ang imong nakatunan kanako aron kini ipasa po niya sa uban. Sumuran ni relay mga kaigsunan. Mano nang hangyo ko sa mga Catholic Faith Defender. Tun inyong tarong sa inyong pagtuon ayaw diretso ha. Sa isa ka topic tun og 3 ka bulan. Ayaw pagdali sa pagtuon. Paminawa ang labyog sa panahon. Pangayo kini sa Ginoo. Kay kini dili ni trabaho nato iya na sa Ginoo. Ayaw pag-memorize diretso. Hot do nimo ang 50 ka topic pila ka buok. Kaya musulod niya na sa imong ulo maguot. Muna di mo plaster ang imong istorya. Pero kung imong ihanay, magsulat ka sa imong notebook, imong isag-o nimo ang isa ka topic sud sa 3 ka bulan. Dili na may tabo nga malangkat na sa imong hunahuna. Mahimo kang guided kay imong giplaster una ang imong kaugalingon. Ang ginaot ako, o para sa mga dunay mga pangutana, mahimo mong maka-text kan Brother Saldi Ukon 0917-771-4897. Sa ngalan sa atong Arsobispo sa Cagayan de Oro, Archbishop Jose Joe Cabantan, ako mapasalamaton kanunay o usab sa akong buutan nga Obispo Emeritus Antonio Tony Lidisma. Salamat kayo, Bishop. O ni Reverend Father Juliano Ritiques, my idol, salamat kayo, Father. O sa tanan ng mga kaparian sa akong kauban, Speakers Lawak, Engineer Arsenio, o ni Brother Lorenzo Luzon. Kini ang inyong ubos nga alagad. Saldi Ukon, Marian Saldi moingon, maayong hapon sa tanan mga higala. Sa akong panaw ning kalibutan, tinuyogan sa pagsulay ug kapaitan. Apan wala ako'y gikalisangan, kay anaa ka sa akong kiliran. Sa tanang katuigan, ikaw akong gabayan. Sa tanang higayon, ikaw kasaligan. Kanimo ko ihalad ang tanan. Kabubuton sa Diyos maoy matuman. Ang imong gugma, Maria, gumang putli ug way sukod, nagkabig kaning dugha
mga grasya mong wala gayoy suktanan sa kanunay